Dati, para yumaman, 3 to 4 years ang need mo. Mano-mano at sipag lang. Ngayon, dahil sa artificial intelligence, kahit tamad ka, in 3 months pwede ka nang yumaman. Parang illegal nga eh. 10 years na ako nagnenegosyo pero mas kumita ako sa last 2 years gamit ang AI. Sa video na to, ibibigay ko sa iyo lahat ng natutunan ko sa AI. Paano ito gamitin sa pera, content, strategy, time, lahat. Make ChatGPT your best friend. Yung cellphone mo, dapat ChatGPT ang palaging bumubukas dahil siya yung magiging mentor mo, business planner mo, financial consultant, at motivator mo sa buhay. Kapag nag-invest ka sa AI na to, lahat ng mga problema mo, relasyon mo sa jowa mo, or pera, or pamilya, lahat kaya niya sagutin yan. Kasi dati, 4 hours ako sa TikTok, 2 hours ako sa Facebook. Ngayon, 6 hours na ako sa ChatGPT. At 30 minutes lang ako sa social media. Ito yung mga daily ChatGPT routine ko. Una pagkagising ko, ano yung mga priorities ko today? Tinatanong ko sa kanya. After nun, sinasabi sa kanya is i-analyze yung mga business problems ko, kung ano yung mga pwedeng gawin and everything. At yung bandang gabi na, is nire-review niya yung day ko at magsasuggest niya ng improvements para bukas. Ang nangyari dito is kaysa mag-scroll ako sa social media, isang ginagawa ko na ngayon is gumagawa na ako ng mga solutions gamit yung ChatGPT. At last month lang, ChatGPT helped me save 200,000 pesos by optimizing our organic marketing campaigns. ChatGPT for business strategy. Para sa akin kasi si ChatGPT is magaling siya sa strategy, pero si Claude is mas magaling sa pag-execute ng mismong task. Para sa akin, for business use, kung ini-implement mo na or ginagawa mo na yung to-do list mo na yun, is Claude yung gamitin mo. Claude AI. Ito yung competitor ni ChatGPT. So, Claude yung ginagamit ko sa paggagawa ng mga scripts, mga ad scripts, long form, short form, pang website. Doon na nagpapagawa ng mga Google Sheet, mga ideas, checklist, SOPs, lahat doon kay Claude. At syempre, mahalaga din si ChatGPT kasi doon ko kinukuha kung ano yung mga kailangan kong gawin. So in short, si ChatGPT, ginagamit ko siya sa strategic planning, market analysis, at pricing. Si Claude naman for content creation, at etc. So ganito gagawin nyo. Isabihin mo kay ChatGPT lahat ng mga problema nyo sa business at ano yung gusto nyong ma-accomplish by this month. And then, pipiliin mo yung ChatGPT 5.1 and then deep research. After 5 minutes to 10 minutes is bibigyan ka niya ng very detailed na gagawin mo every single week hanggang doon sa day or sa month na gusto mong ma-accomplish yung sinasabi mong gusto mong ma-achieve. At kung i-implement mo na yun, gagamitin mo naman si Claude para gawin yung task na yun. Bantayin mo yung mga ginagastos mo gamit ng AI. Ibig sabihin nito, i-track mo yung expenses mo using credit card. Kasi kapag gumagamit ka ng credit card, is every end of the month is pwede mong ibigay kay ChatGPT yung PDF or yung credit card statement mo para mapakita mo sa kanya lahat ng mga expenses mo. At dahil nakita niya kung ano yung mga expenses mo, pwede na siya mag-suggest na mga pwede mong gawin next month. Kung ano yung mga dapat mong bawasan, dapat mong iwasan, at saan ka talaga more likely na dumadami ang gastos mo and everything. Parang ako, in-upload ko kay ChatGPT kung ano yung bank statement ko at nakita ko, almost 600,000 pesos ang nagastos ko kay Shopee. Sabi niya sa akin, kung ako sa'yo, masyado kang impulsive. Sabi niya, kung may gusto kang bilhin, mag-wait ka ng 2 weeks bago mo bilhin. Kung gusto mo bilhin, bilhin mo. Kasi minsan, sabi niya, is nasa moment ka ng emosyon mo mataas. Kaya ka nagde-decide agad-agad. So ngayon, nakaka-save na ako from emotional buying. Ngayon, logical na. So ngayon, nagagawin mo, yung credit card mo nang gamitin mo palagi. Kapag may billing statement na, i-upload mo lang kay ChatGPT at sabihin mo, bigyan kanya ng detailed breakdown with saving opportunities. And then, pwede mo itong i-implement na sa life mo. Then next naman is AI-powered content creation. Mahalaga ang content creation or paggagawa ng personal branding sa mga business owners or sa mga nag-start magnegosyo. Kasi kapag nag-start ka ng content creation, yung business mo is hindi ka na masyadong mahihirapan sa paghahanap ng mga customers. Kasi the more eyeballs na nakukuha mo, the more potential customers ang kaya mong ma-close. Kasi kung wala kang content creation or kung wala kang content marketing, aasa ka na lang sa paid advertising.
advertising. So magsusunog ka ng pera para lang magkaroon ng eyeballs. Pas hindi ka pa sisikat. So ngayon, sa mga gustong magnegosyo, kailangan nyo mag-start na mag-content marketing or gumawa ng personal branding nyo. So etong AI is napakalaki ang tinulong sa akin para magawa ko yung content marketing na maayos. Una, sa copywriting is 80% of my copywriting or 80% ng mga scripts ko at ang mga text-based content ko is galing kay AI, galing kay Claude. Next naman is lahat ng mga videos is 50% is edited by AI din. Pero dito kasi marami nagkakamali ng mga negosyante. Is inaasa na nila 100% yung mismong business nila or yung kanilang personal branding sa AI. Ayun yung pagkakamali. Kasi human pa rin na makapag-decide itong hook ba na to is maganda or pangit or itong topic na to is maganda or pangit. So kailangan ng human talaga para mag-decide kung gagawin ba tong content na to or hindi. Kasi minsan naniniwala na lang tayo kay AI na sinabi niya itong content, so ito na yung gagawin kong content. Pero minsan kasi kailangan nyo talaga mag-effort talaga na isipin kung worth it ba to. Kasi kung isipin nyo, kung mababayad kayo ng mga editor and social media manager, eh dapat worth it na rin yung ipopost din naman nila or yung edit din naman nila. Lastly is ang kailangan yung kunin yung ideal customer profile nyo. Alamin nyo talaga kung ano yung target market nyo doon sa business na yon. Then pangalawa is kailangan nyo ng HNL Bank. Anong ibig sabihin nun? So yung Habits and Lessons Bank. Ibig sabihin nun, lahat ng mga habits mo at mga lessons mo or yung mga life hack na alam mo, isulat mo siya sa isang document. Pas yung document na yun, papasa mo kay ChatGPT at pwede mo na sabihin sa kanya, gawan mo ko ng content para sa YouTube, para sa TikTok, para sa Instagram, para sa Facebook. Siya gagawa ng content pero hindi lang siya gagawa out of nowhere. Gagawa siya based doon sa mga lessons, habits, life hacks, business knowledge, and etc. na galing mismo sa bunganga mo. For example, itong content na to, itong topic na to, gawa ni AI. Kasi alam din ni AI na ginagamit ko itong technique na to para makagawa ng content. So, kailangan nyo ng HNL Bank. Ibig sabihin nun, Habits and Lesson Bank. Kumbaga, imi-mix and match na lang ni AI yung mga magkakaparehas and then magiging content na siya. So, kung makita nyo, sobrang grabe na mga AI hacks na ginagawa ko at kalahati pa lang tayo. Kung gusto mong matutunan ko ano yung negosyo na ginagawa ko ngayon na na-implement yung mga AI na yan, is panoorin nyo link down below. And then number 5, wag ka magbabasa ng libro kasi luma na yan. Old way na yan. Kasi yung mga multi-millionaires at mga billionaires is hindi sila nagbebenta ng mga courses. Nagbebenta sila ng mga books. Kasi yung available way para ma-productize yung kanilang knowledge. Ngayon kasi puro courses na. Dati kasi is mga books. So ang gawin nyo, yung book na yon i-upload nyo sa ChatGPT at sabihin nyo paano ko to i-implement sa business ko or sa life ko. Tapos bibigyan kanya ng mga paraan kung paano mo i-implement yung mga tinuro doon sa libro na yon. Kaya ang nangyari kay sa basahin mo siya na napakatagal sa libro, ang nangyari na lang si ChatGPT na yung nagbasa ng libro na yon para sa iyo, tapos bibigyan ka pa niya na kung paano mo i-implement ito para sa negosyo mo. Kasi alam niya na kung ano yung negosyo mo at paano nag-work yung business mo. At kung ano yung current situation ng business mo. Kaya ngayon, din ako nagbabasa. At dahil dito is yung kinikita ko is umakyat ng 23% doon sa Q4. At ito pa yung malupit. Hindi to about sa negosyo pero about to sa life hack na nagawa ko. AI transcript to AI summary sa YouTube videos. Pag nanonood ako ng tutorials at 2x speed, pag pinapanood ko yung mga favorite YouTube channels ko, katulad nila Ryan Decis, Ed Lawrence, Dan Kennedy, ang ginagawa ko is kung gusto ko i-consume yung knowledge ng mga yon, ang ginagawa ko na lang from 4 hours to 6 hours sa panonood ng YouTube videos nila para i-implement ko sa business ko, nagiging 5 minutes na lang for the same knowledge. I can save more time, I can watch more educational videos pa. Ito kasi yung hack na ginagawa ko para marami akong mag-consume kagad sa utak ko is AI transcript to AI summary. Para pwede ka mag-ask kay ChatGPT kung ano yung mga insight at papaano mo ito i-implement sa life and business mo or business ko. So ito yung learning strategy ko is mag-watch ako ng 2x speeds at yung nagsasave sa akin of 50% of the time. Pero minsan kung medyo busy ako, gagamit ako ng transcription tools, ipipaste ko yung link kay transcription tool tapos bibigyan niya ako ng transcript, ipaste ko dun kay ChatGPT
ChatGPT at sasabihin ko sa kanya, give me 5 actionable insights. Or tayo mo yung tanong na, how do I implement this in my specific situation? Pwede din yun. Kasi anong nangyari, last week lang is yung 10 hours of marketing courses. Kahit sa panoorin ko siya ng 10 hours, kinompress ko na lang to, naging 1 hour na lang siya. At meron pa akong pure actionable insights na pwede kong implement sa business ko. 10 times yung efficiency kagad nun. Let ChatGPT organize your life goals. Dati kasi lahat ng mga plano ko sa buhay is masyadong madami at sobrang cluttered. Ang problema ko kasi dito is hindi ko alam kung ano yung uunahin ko at ano yung gagawin ko. Ito pa malapit si ChatGPT na nag-organize ang life ko. Ang ginawa niya is binigyan niya ako ng clear na to-do list with deadlines para doon sa pangarap ko. So, paano to? Ang gagawin mo lang is ganito. I-dump mo lang lahat ng mga goals mo sa ChatGPT. Walang filter, like sabihin mo lahat ng mga problems mo sa business, problema mo sa empleyado, problema mo sa financial and everything. Lahat. Mag-include ka ng mga context about sa life situation mo. Lahat. At sabihin mo kay ChatGPT is i-organize this by priority and impact. At bibigyan ka niya ng numbered action plans with timelines. Ito yung example ko. From 50 random goals, naging 10 na lang with a specific 90-day na to-do list. Ang naging resulta dito, 8 out of 10 major goals na-achieve ko sila in 6 months instead of maybe someday. So kung na-amaze na kayo dito pa lang, wait lang kasi mas powerful pa yung susunod. Pero mabilisan lang, if you want to grow your business na ginagamit ko with these AI tools, I have a free training about the best online business ngayong taon na hindi mo na kailangan ng kapital, zero time, no skills or experience. Pero pwede kang kumita ng 100,000 pesos monthly online. Kahit part-time lang, ganun na yung kikitain mo. At kung gusto panoorin yun, pinutin mo yung link sa baba. Next is AI accountability partner. Kasi minsan, isa sa mga problema ng mga tao is kapag meron silang gustong gawin na goal, is hindi nila nagagawa dahil meron nangyayaring life problems or merong alis, naging busy, may nangyari, or etc. etc. Kahit anong pang excuse pa man yan. And then every end of the week, ang ginagawa ko is kinikwento ko kay AI kung bakit hindi ko na-accomplish yung goal na yun last week kasi ganito yung nangyari. And then sasabihin niya sa akin kung ano yung nararamdaman niya. Sasabihin niya talaga sa akin na yung katotohanan na walang filter, na walang sugar ko. Sasabihin niya kagad sa akin na masyado kang umuoo kasi, masyado kang kapag may nag-aya sa'yo, umuoo ka kagad. Sabihin mo, wag na lang. Pangalawa naman, na gumising ka kasi na maaga, late ka na tutulog kasi kakapanood mo ng Game of Thrones, mga ganyan. Kumbaga ni-real talk ka niya, plus binibigyan ka niya ng actionable step. Ano yung mga gagawin mo, mga malilit na bagay na madaling makommit para mag-change yung habit mo. So, ang nangyari is every week is meron akong AI na accountability partner na madali yun para sa akin kasi nakakapag-open up ako sa kanya ng walang iniisip na judgment sa akin. Kumbaga, magkaroon siya ng analysis based sa behavior ko kung ano yung mga pwede kong ibahin. Kaya ngayon, from one project every single month lang natatapos ko, ngayon mga 3 to 5 projects. Dumadami ang natatapos ko ngayon at marami din ako na-accomplish every single week kasi nag-adjust din ako weekly based sa mga suggestion ni AI. At hindi lang sa business, pati na rin sa fitness. So ngayon, alam mo na kung para sa inyo mga AI na yan, alam mo na kung paano gamitin si Claude, si ChatGPT, ano yung mga hacks na pwede mong gawin. Kaso ito yung tanong, walang kwento tong mga to kung wala kang income stream. Kasi syempre, ano yung consult mo kung wala ka naman negosyo? Diba? Kung wala ka naman kinikita. Ay sasabihin mo sa kanya kung wala ka naman business problems para isolve niya. Kaya ngayon, kung gusto mo malaman kung ano yung pwede mong pagkakitaan na kahit wala kang capital experience at nasa bahay ka lang, kahit empleyado ka, panoorin mo yung video ko na how I make 30,000 pesos every single day. Ito ay 1 hour free masterclass na pwede mo panoorin ASAP. Na may potential ito na kumita ka ng 100,000 pesos monthly online part-time. So ngayon, kung gusto mo na ma-access yung video na yun, bago ko pa siya i-delete, is link down below or pinutin mo tong video na to and I will see you on the next one.